po sa ginagawa nitong si Kiko Barsaga na alam naman natin na agaw attention lamang mga ka-GPnatic silang dalawa ni Congressman Leandro Libiste at parang gusto lang pumapel sa Kongreso. Eto ngayon mga kababayan, etong si Congressman Kiko Barsaga na karma agad. Bakit kanyo? Eto na mga kababayan, kinasuhan ng isang businessman na sinasabi niya po mga ka-GPnatics ay utak daw ng corruption dyan sa Kongreso. Tingnan natin ngayon kung ano ang tapang nitong si Congressman Kiko Barsaga mga ka-GPnatics. Pero bago natin puntahan yan, kasi marami nagtatanong, ano daw ba yung ginawa ni Kiko Barsaga? Bakit siya kinasuhan ngayon ng cyber libel? Mga ka-GPnatics, ito yun. Hindi ko na nakikita ito sa post niya. Mukhang binura na. Ito yung post ni Congressman Kiko Barsaga. Verified yan hindi yan fake na page. Sabi niya dito, Enrique Razon, mga kababayan, is the mastermind behind the corruption in Congress. I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Hashtag ikulong si Razon. Sabi niya mga kababayan. So ngayon, ang nangyari dyan, syempre, hindi naman papayag mga kababayan, etong business tycoon, hindi naman papayag, nasisirain lang yung kanyang pangalan na wala namang katotohanan, baseless yung mga accusation laban sa kanya. Kaya kanina, etong mga to ay nag-file na sila ng kaso laban dito kay Congressman Kiko Barsaga. At ito nga yun mga kababayan. Hoy, delay. Ito na lang siguro, sir. So what was filed? We filed a complaint for cyber libel. Your client Enrique Razon versus... Congressman Barzaga. Okay, what was the basis of the complaint? The basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What were the allegations that prompted your client to file a complaint? No, I will not repeat Okay. what we consider to be the defamatory statements. Ano ko yan? What may be his evidences na nag-post siya ng ganon against the NUP? I don't know. I don't know his motives behind that. You'll have to ask him. Sir, may mga evidence daw siya na ipapresent pagbalik niya ng Kamara. Ang sabi niya. How do you plan to respond to that? Dun sa binabanggit niya na he'll present evidence. Supposedly, No, we haven't seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely, our position that what he said was false and malicious. Sorry, wala pong sound. Mamilet vlog? Mamileti vlog, walang sound yung video natin? Baka sa inyo lang po. Meron naman sa akin, sa kanila meron din naman ata. No? Hi, Ma'am Nasa, shoutout po. Mga kababayan, ito karma na ito kay Kong Kiko Barsaga. Alam nyo kung lalabas, di ba, dahil nag-file na po ng case against him, kung wala po itong mailalabas, mga kababayan, na ebidensya, gaya po ng kanyang aligasyon, na ito daw si Enrique Razon, ang mastermind ng corruption. Kasi ang punot dulo po niyan, mga kababayan, ang NUP daw ay tumatanggap di umano ng bribe, mga kababayan. At ang
namuno daw dyan, di umano ha, ang nangunguna, mastermind yan, mga kababayan, kapalit po ng pagpili kay dating Speaker Martin Romualdez ay makakakuha daw ng mga proyekto, di umano, mga kababayan, di ba? Marami pong makukuhang benepisyo. At pagbibigyan ng kung ano-ano pa. At marami pong mga paratang etong si Congressman Kiko Barsaga. Pero hindi po matatapos dito dahil ito ay kumbaga pinatulan na siya eh. 'Di ba? Ang NUP ay nagbabala na rin sa kanya na puputaktihin nila ito ng mga kaso. So mga kababayan, mukhang mauubos ang oras nitong si Kiko Barsaga sa mga kaso lamang. Kasi sa dami ng member ng NUP, dalin mo yan sa iba-ibang lugar. Diba? Gawin mo. Kasi pag cyber libel, mga kababayan, ang ibig sabihin yan, kunwari, hindi mo yan, ganito. Kung halimbawa ako, member ako ng NUP, nabasa ko, nabalitaan ko, nakita ko, yung mga pahayag ni Kiko Barsaga, sabihin natin, nasa Mindanao ako noon. Mga kababayan, magpapile ako sa Mindanao. O yung ibang member ng NUP na napangalanan din o na nasabit din na pinagbibintangan ni Kiko, nakita niya rin sa ibang lugar. Mga ka-GPnatics, yung iba pang mga member nakita rin sa ibang lugar. O, ngayon, syempre, tuwing may hearing, mga ka-GPnatics, iba-ibang lugar yung pupuntahan ni Kong Kiko Barsaga. Diba? Cyber libel yan eh. Oh. Pag nag-file na itong mga member ng NUP, edi magugulo ang mundo nito, mauubos na lang yung oras niya, yung panahon niya, mga ka-GPnatics, sa pagsagot at sa mga hearing. At lalo na, ito binangga niya si Enrique Razon na isang sabihin natin, malaking tao to pagdating po sa negosyo. Kasi pinapalabas ni Kiko Barsaga, pag si Speaker Martin daw ang naging speaker, di ba? Siya ang nagtulay para piliin ng member ng NUP. Itong si Speaker Martin, ang kapalit nun ay makakuha siya ng napakaraming mga prangkisa prangkisa ba yung terminology? Hindi. Basta, negosyo na magbe-benefit itong si Enrique Razon. Mga ka-GPnatics. Kawawa itong si Kong Miao. Bakit ka naawa dyan, GP? Naawa ako sa kanya sa katarantaduhan niya. Diba? Ano naman kinalaman ni Razon dyan, hindi naman yan politiko. Yun nga po, Mami Melda Ignacio. Ang sinasabi nga ni Kiko Barsaga, pag si Speaker Martin daw ang naupo, he could get, di ba? He could get a lot of, pwede siguro na yung business niya is mapa-priority, di ba? Mabibigyan ng access yung mga business niya, something like that. Yan yung gustong palabasin nitong si Kiko Barsaga. Mga kababayan, sa tutusin, itong taon to hindi naman kailangan makipagtulungan sa Congress eh. 'Di ba? Super yaman na ito. Hindi kagaya ito ng tawag dito, hindi kagaya ito ni Congressman Leandro Libiste. 'Di ba? Na gagamitin ng magulang o para mabigyan po ng negosyo. Di ba yung sa solar? Ek. O na ngayon ay galit na galit si Boying Rimulya dahil tila ibinenta daw yung franchise. O. Na alam naman natin, ang nagbibigay ng franchise ay ang Kamara, ang House of Representatives. So therefore, sila lang din ang pwedeng magtanggal, di ba? Sila din ang pwedeng magtanggal or mag-revoke. Sila din ang pwede, mga kababayan, mag-suspend at magbawi ng prangkisa na yan. Parang yun nangyari sa SMNI. Pero itong si Leandro Libiste ay parang kumikilos na parang siya ang boss. Diba? Hi, Jam Castillo. Meron naman daw sound, sabi ni Kmart.
Ang wala lang sound ata kay ano eh. Hi Ma'am Teresita Tan. Kay Ma'am Mami Leti Vlog, sa'yo lang walang sound. GP, may pambayad naman si Meow Meow kasi maski di siya pumapasok sa Congress, ay may sweldo naman siya pareho ni Pulong. Yes, indeed. Meron naman pera yan, may pambayad naman. Pero, again, mga kababayan eto, panimula pa lang to kay Enrique Razon. Paano pag nag-file pa ng mga cyber libel case ang member ng NUP at sa iba-ibang lugar sila, di ba, mag-file ng case? Kawawa ito, mga kababayan. Sa iba, ubus ang oras mo talaga. Sabi ni Anami, epal talaga si Meow Meow, di naman politiko si Enrique Razon. Yun nga eh. Siyempre, nasa kanya ngayon, mga kababayan, ang mata ng tao. Kailangan niyang patunayan yun. Yung benefit of the doubt, yung tawag dito, nasa kanya rin yung burden of proof, mga kababayan, para patunayan yung kanyang mga binibintang. Kasi siya nagbibintang eh. So, ngayon, dahil kinasuhan na siya, no choice na siya. Kailangan niyang ilabas yung mga sinasabi niyang ebidensya. Baka yung mga ebidensya na yan, mga kababayan, gawa lang ng kanyang maruming utak. Kaya yabang sinasabi niya, NUP ay tumatanggap ng bribe galing kay Enrique Razon, galing kay Speaker Martin Romualdez. Mga ka-GP Natics, isipin mo, bakit kailangan pang mag-bribe ni Speaker Martin? Alam na super majority. At saka, yan ang usapan bago pa lang magkaroon ng coalition ang unit team, yung mga NUP, yung mga iba pang partido na napakarami niya na nagsama-sama. 'Di ba? Yan ang usapan nila. Si speaker magiging speaker. Tapos ilalagay si Saldico doon sa appropriation. Tapos kung sino-sino pa. Usapan na yan eh. Bakit kailangan pang mag-bribe? 'Di ba? At kung sinasabi niya na bribe ang lahat ng mga member ng NUP including etong chairman ng NUP na si Ronnie Puno, mga kababayan, imposible naman na mabibigyan yung mga member ng NUP na yon, yung tatay mo hindi nabigyan. Kailan ba namatay ang tatay mo? April 2024. Kailan naupo itong si Speaker Martin Romualdez? 2022. Kung may hawak ang ebidensya, bakit ngayon ka lang nagsasalita? Dahil patay na yung tatay mo? Hindi ba? Si atong boss naman, GP, ang i-vlog mo sa susunod, di nahuli ng nag-warrant na. Sige, next time, content natin yan, mga kababayan. Anyway, maraming salamat po. Pasensya na kayo at medyo sumasakit na yung lalamunan ko kanina. Kaya inaasar ako ni Argo eh. Mayroon daw akong halak, mayroon daw. Hindi, wala. Mga kababayan, sobrang katilang kasi kanina, kumain ako ng... Kasi ang kinakain ko lang talaga, breast chicken. Siyempre, wala namang lasa yun. Ang pampalasa lang talaga nun, asin, tapos paminta, sibuyas. Yun lang yung pampalasa nun. Parang pumasok dito yung paminta kanina sa bibig ko. Parang sobrang kate. Kaya parang medyo ginaganong-ganong ko siya. Pero wala akong dahak. Grabe naman. Thank you so much po muli sa inyong lahat, mga kababayan, at magandang gabi at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod po na live stream natin. Pagpasensya nyo na ang inyong abang lingkod at nahihirapan na ako magsalita.